2 years na walang pasok, puro labas yun. 2 hektarya, ilang puno daw bang papasok doon? Buddy, oh, yung trabaho natin, oh, parang albos ng palaya. Ganyan na, oh. Namatibog yung kuwan, yung banat. Tagas na naman sa kabilan eh. Ah, hindi doon. Ayaw akyatin yung mataas sa dulo. Tinutukan ko ng load. Uy, Lord. Nung matas kayo ng libutan, kayong tanggot. Tinutukan ko load ah. Hindi kakahon ng nabaha dyan, malas. Oh, mangan. Mangan. Bari. Bakit mas natin pinatagay yung bubot? Kapag ikaw mo yung pamato. Pangat. Kunayan daw yun. Tapos, yun. Oo. Yung mga latita ko pinalasa ng paro. Lalo tayo mabalubi. Dahil may mabalubi tayo. Ibibigkis mo ganon. Hanggang doon sa may dulo doon. Ibilaan mo. Saan dala kayo pwede? Kayod. Oo. Okay, ito namin mo kanin. Sana. Mangan. Tawe.
kamatis. Dahil niluto mo. Okay. Sabi ko kay RJ, uwa pa kayo, pinabili kay kakakaw eh. Hindi ko lang akong dalawa eh. Kaya pala dalawa nga lang. Kuha sana kanina. Anong pera sana ko sana kang kabul. Mating kamatis kaya kami. Mga mating kamatis, maluto tayo makapating kamatis eh. Sa pelalam yung kamatis kilalam. Kaya kasi parang ulang. Ano sila tayo niya? Iya, roho yan. Sorot. Kasi sila pa mukha eh. Gilit. Yung dalas niya gilit. Para naman yun. For today's kaganapan mga kabady. Tayo'y nagpapatubig sa extension. Ang gamit natin ay solar water pump. Nasa kalahati na ako sa bana, yung pinakadulo mga kabady. Possible ay mga 2 weeks. Mga 2 weeks mga kabady, pwede na tayo magpahalaw or pwede na tayo magpapitas. Sana maganda pa ang presyo. Papahalaw na natin yung mga medyo malalaki ng bunga para makaginhawa yung puno, especially mga kabady dito, dahil ito yung una natin pinabunga, itong tabing kubo. Marami na rin halawin dito. Halaw pa lang yan mga kabady kasi hindi naman makukuha lahat. Meron ba nito mga malalaki lang ang mapipitas para lang medyo mapreskuhan yung puno kasi imagine niyo mga buddy, sa isang puno makakuha ka na lang ng 20 piraso o 10 piraso. Malaking kabawasan na sa puno yun para pag pinargahan natin ng abono na pampalaki ng bunga hindi nakakain yung mga matatanggal, napupunta na doon sa mga maliliit. Ayan ang ating lona, 180 meters ang tinatakbuhan. Yan, ganyan ang trabaho natin mga buddy, patubig, spray pandamo. Graduate na tayo sa pagka-grass cutter. Ay, at tsak na. Ayun, ang gandun pa mga kabady. Pero andito na yung lona ko. Umiikot na yan dito kasi buo itong nakadugtong dito. Ayan, patingin ko lubog na yung dulo niya. Tingnan natin. Meron kasing mataas dito mga kabady na mahirap pa abutan ng tubig, kaya binabad ko dyan. Tsak, punong-puno yan. Tingnan natin, konti na lang. Mula dito hanggang doon na lang. Lilipat na tayo sa taas, kasunod na area. Ito yung mahirap patubigan dito mga kabady. Kailangan ibabad mo talaga siya at huwag ka maiinip. Kung na kailangan iwanan mo muna. Itong mga area na to mahirap patubigan to mga kabady kasi mataas. Yung sinasabi ko mga kabady, kailangan pagka maganda yung latag para hindi ka mahirapan lalo sa pagpapatubig. Itong area na to magmula dyan, ayan, makita nyo nakataburol pag ganon hanggang dito. Itong mataas, mababa naman sa gawi dyan, kaya tingnan nyo yung tubig nakapondo dyan dito. Ngayon pa lang, maagos pa lang, pero ubra na to. Lipat na natin. Puno na to. Puno na yun. Natin hanggang saan yung mga napuno nya. Ito, puno na rin to. Hindi natin ilipat to. Ito, konti pa to. Tugtungan na natin. Pwede na yan. Sa pagpapatubig mga kabady, kailangan yung makakatago sa ilalim.
hindi commode dumaan yung tubig na ganun, ililipat nyo na hindi. Kailangan nyo medyo tatagos mga kabady. Kasi pagka umislide lang ang tubig niyan, hilaw yan ang pagkakatubig. Ibig sabihin, hilaw eh, hindi tagos sa ilalim. Kailangan yung makakatagos siya sa ilalim para matagal ang basa. Parang sinaing yan, mahirap kainin pag hilaw, di ba? About dun sa kalamansi, meron daw kasi siyang 2 hektarya. Ilang puno daw bang papasok doon? Ilang punong kalamansi daw ang papasok doon sa 2 hektarya niya. So ito, halimbawa ito mga buddy, ang sukat po nito ay 1.2 hectares. 1.2 hectare po ito mga kabady. Ang nakapaloob dito na kalamansi ay 1,200 puno. 1,200 punong kalamansi ang nandito sa loob. Pero may excess pa to mga kabady. Kung susumahin mo, kasya pa isang tudling dito. Pero hindi ko sinagad para meron akong excess dito, may sobra. Kasi ito, hanggang dito pa yung sa akin dyan. Ito, sa tinatayuan ko mga kabady. And diretso yan hanggang dun. Dito pa yung sa akin ito. Yan, hanggang dyan. Ayan, hanggang dun. Tapos ayun yung mohon. Ayun, nakikita niya mga kabady, bato. So, kung susumahin, pwede pa isang puno dito. 23 tudling yan. Add ka pa ng 23 puno. Papunta dun. Pero hindi ko na nilagyan. Pero kasi just in case na mag-harvest mga kabady, at kung halimbawa masikip na dyan sa labasan dyan sa gitna, pwede dito lumabas. Or kung maghahakot naman ng kalamansi na hina-harvest, pwedeng pumasok yung kolong-kolong dito, pwedeng pumasok yung sasakyan na pwede ilabas dito na hindi napapasanin. Nasakay na lang sa kolong-kolong, ganun. Tsaka mahirap kasi mga kabady pag nakasagad ka, kailangan meron kang distansya para makakagalaw ka rin na maayos. Kasi pag saktuhan, hindi mo masabi mga kabady, di ba? Maganda yung may allowance ka pa. Eka nga. Okay, sad-sad na tong isang tudling na to. Dito na tayo mga kabady. Ito, papunta doon. Ayan. Ba, solve sa tubig mga buddy yan. Ang ganda, tinan nyo, nakababad pa ng tubig. Pero nandito na yung patubig natin. Yan, tubig na tubig pa yan. Kasarapang sukat ay, pero mas maganda nga sana mga kabady, no, yung sukat ng pagtatanim ng kalamansi. Wait lang, papakita ko sa inyo. Kasi yung isang tudling dito ay nagkamali ng tanim. Kung matatandaan nyo, nung bagong tanim tong kalamansi na to, ay tinamnan to ng mais na kinakain, yung puti, sweet pearl mga kabady. Ito, pansinin nyo tong tudling na to mga kabady. Sa tingin ko, meron yata ano to, baka estimatein natin mga kabady yung distance nila, no? Baka mga 16 or 18, 16 feet to 18 feet ang distansya nyan. Pansinin nyo mga kabady, ganyan kaluwag. Kaya ako nasabi nagkamali, tingnan nyo dito, sumikip, diba? Sumikip. Kasi itong tudling na to ay yung dito, dapat yan dito, ito dapat dito yan, dito nakatanim. Eh yung naitanim mga kabady, mais. Nagkamali ng tanim mga kabady, kaya dyan napunta. Yan napunta. Ayan mga kabady, oh. May isang tudling dito na malapad. Ito yun. Yan, kaya kung mapapasin nyo, napakaluwang na mga kabady. Pero mas maganda sana kung ganyan ang pagitan. Presko mga kabady. Tingnan nyo dito sa kabila. Diba? Medyo saktuhan lang. Ayan, makapansin nyo mga kabady, saktuhan lang. Oh. Mahigit 2 taon pa lang ang edad ng kalamansi natin mga kabady.
Magtatatlong taon to sa April pa. April pa siya, 3 taon. So, ayan mga kabady. Kasi kaya ako nasabing mas maganda yung maluwang na ganyan mga kabady. Una-una pag nag-i-spray, hindi ka hirap sumuot sa mga pagipagitan na ganyan tsaka dumaan dito. Pangalawa, yung kalamansi makakabuka ng maganda. Ibig sabihin, lalapad siya ng husto. Yung mga sanga niya na to, pwede pang umabante dito. Hindi siya magbabanggaan, hindi magkikita. Tapos pangatlo, pag nagpapitas ka at hagdanin, syempre tataas yan, maghahagdan sila. Hindi hirap din yung mga mamimitas na umakyat kasi nga maluwag, makakaposisyon ng maganda yung hagdan. Hindi kagaya pag masikip, may pagkabali yung mga sanga ng kalamansi. Kasi nga nahihirapan yung mamimitas pagka sinandal na ganun yung pinakapaanong hagdanan, nahihirapan silang bumelo, minsan nababali yung mga sanga. Kaya mas maganda sana kung ganito, kung maluwag yung pagtatamnan, mas maganda malapad ang pagitan. Pero katamtaman, kasarapan yung 4 meters mga kabady, 4 meters by 4 meters. So sana nasagot natin ng maayos at nabigyan natin ng tip yung kabady natin doon sa tanong niya ng kabady. Sana po ay mapanood nyo tong vlog natin na to. Doon sa 2 hektara nyo po, pwede kayo magpasok ng 2,000 puno. O kung lalaparan nyo yung pagitan hanggang 1,800 puno, pwede. Yun, kasarapan yan. Ganda nun. Natin sa dulo. Sa binhi naman ng kalamansi mga kabady, hindi mo talaga mape-perfect yan, hindi mo may iwasan kahit na sabihin mo na yung pinagkukunan mo maganda yung klase ng binhi. Meron talagang lilitaw na ang nagiging bunga niya mga kabady ay bulitog kung tawagin. Yung mga maliliit pa lang mga kabady ay nahihinog na. Siguro dito sa 1,200 puno natin, meron siguro dito meron pala puno dito at lapitan natin. Lapin ko dito mga kabady. Sa estimate ko mga kabady, dito sa 1,200 puno natin na to, meron siguro mga 5 or 7 puno na ang bunga niya ay puro bulitog o yung maliliit na nahihinog kagad. Hindi talaga may iwasan yung ganun. Ito, ganito yun mga. Pero nagbubunga din siya ng malalaki. Ibig sabihin, maliliit pa lang ay nahihinog na siya mga kabady. Mabilis mahinog. Ito no, ano recover yung ganito, nagbubulitog siyang ganyan mga kabady. Ang lambot na. Doon ang marami sa taas doon sa gawin doon mga kabady. Yung maliit pa lang siya nahihinig na, tas ganun lahat halos ng bunga niya. Pero ito medyo naka-recover. Ito ganito mga kabady. Ganito yung nagiging bunga niya. Naging bulito. Ito reject na to. Pero may bunga rin siyang maganda ang size. So yung mga ganito na hindi talaga naiiwasan mga kabady. Meron talagang napapasama. Tapos yung kalamansi natin tabing kubo, siguro mga ano doon, ganun din, mga 7 o 5 puno hanggang 7 puno siguro meron din ganong puno ng kalamansi na nagbubulitog yung bunga. Tsaka sa pagtatanim ng kalamansi ay marami ka dapat i-consider mga kabady. Dahil kung iisipin natin madali lang, di ba? Ganyan lang pala, magtatanim ka lang, ganyan. Hindi po mga kabady. May mga proseso kang dapat sundan. At sakripisyo. Hindi basta-basta.
marami kang dapat matutunan at saka marami kang dapat alamin pagdating sa kalamansi. Oo mga kabady, maganda ang kitaan sa kalamansi, pero bago mo marating yan, marami mo ng pagsubok. Kasi kita nyo mga kabady, magtatanim ka ng kalamansi ngayon, hindi pa pakikinabangan yan, pakikinabangan mo pa yan 2 taon. So 2 taon na yun mga kabady, walang papasok doon, puro labas lahat yun. Miski sabi mo na miski piso mga kabady, wala talaga, puro labas. Pataba, land preparation, pagpapakalabaw. Kasi mga kabady, yung pinakakalabaw pa yan para magkaroon siya ng daan tubig. Kinakama yung pinakagitna niya na yan para yung tubig nito hindi lilipat dito, para pag kagaya nito nakatutok dito, puro dyan lang muna. Yan tinatawag na daan tubig. Tsaka pag maliliit yan, pinasisiklat pa sa kalabaw para makasingaw yung ugat nila, makahinga ng maayos yung para bumuhaghag yung lupa ba, para mahalo, parang ganon. Pataba, gamot, grass cutter, patubig, equipment, pag nasira spray, paggawa, pag hindi nagawa bili bago. Ganon din grass cutter, pag nasira paggawa, pag hindi nagawa bili ng bago. Biruin nyo mga kabady, kung halimbawa ang tanim nyo ay 1,200 puno, tas ang grass cutter nyo isa lang, imagine niyo mga kabady, siya lang ang nagtatrabaho dito. So tao man nga, hihirapin din, di ba? Kaya mas maganda kung mayroon tayong backup. Kung halimbawa ang grass cutter natin ay isa, mas maganda maging 2 sila para magka-aberya man, meron pang isa. Hanggat ginagawa yung isa, meron ka pang ginagamit na isa. Sa spray ganun din, sa patubig ganun din. So tayo sa patubig ng mga kabady, marami naman tayong backup. May solar, meron tayong 2 Voltron, meron tayong Kaligay na Detress. So ayun, sa makina, meron tayong makina, 2 air-cooled, 2 RD. Ayun, kasi experience ko na mga kabady, mahirap pagka nagkaka-aberya, yung trabaho na dapat matatapos ngayong araw hindi natatapos kasi nga nagkakaroon ng problema. Kasama naman sa hanap buhay, tsaka kasama sa trabaho natin yung ganun, yung magkaroon ng aberya. Kaya nga wala naman sino man sa atin yung gusto ng aberya, di ba? Pero nangyayari yon dahil siyempre gamit yun at ginagamit, natural na masira. Pero kailangan siyempre may pagpapahalaga din at may pagmamahal sa mga gamit, kasi hindi rin biro ang gastos sa pagbili ng gamit. Gaya na sabi ko, 2 years na walang pasok, puro labas yun. Tapos yung pang 2 years mo na yun mga kabady, papasok na tayo sa tinatawag na unang pabunga. Kung hindi kasi maganda yung kondisyon ng kalamansi sa 1.5 taon, hindi mo pa siya pwedeng pabungahin. Ngayon tatapak na ng mga 2 taon. So pag pinabunga mo siya ng edad 2 taon, bibilang ka ulit ng 4 na buwan bago ko mag-harvest. Puro labas ulit yun, walang papasok, puro palabas ang pera. After 4 months saka pa lang may papasok. So doon yung tinatawag na 2 years and 4 months, tsaka pa lang babalik paunti-unti yung mga ginastos mo. Hindi ako nagkakamali mga kabady, na nag-umpisa tayo dito, ang ginastos ko ay nasa 700 to 800,000 sa loob yun ng kulang 2 taon. Yun ang naging puhunan natin, pagbili ng mga gamit, land preparation, pagbili ng binhing kalamansi, basta lahat nandun na mga kabady, gamot, makina, lahat ganun kalaki mga kabady. Kaya maiiyak ka, di ba? Kalaki ng gastos. Alam ko naman na kahit pa paano marami makaka-relate din sa mga gastusin pagdating sa ganyan, kasi malaki talaga.
Pero may awa ang Diyos mga kabady, kaya dapat pag nagtanim tayo, huwag natin pabayaan at mahalin natin. Kasi hindi tayo makakabawi pagka hindi natin pinagtuunan ng pansin. Dugo. Pero lahat naman ng gastos mo na yun mga kabady, mababawi mo. Basta gaya nung lagi ko sinasabi sa inyo, pag panahon ng pag-i-spray ng kalamansi, alaga ang mabuti. Kasi nga, yun ang magbibigay ng magandang resulta. Kasi doon nakasalalay lahat ng puhunan mo. Dahil once na sumablay yun, patay. Sablay ang puhunan. Saan ka kukuha ng panibago? Uutang. Aray ko. Pinagkakautahan ko, shoutout po sa inyo. Maraming po salamat. Mga kabayad din po, malapit na. Ay. Pag nakapag-harvest na tayo, makakapag-awas-awas na. Nang sa ganon makaulit po susunod, di ba? Pero pagka nakapagpabunga ka ng maganda-ganda mga kabady, kahit na hindi ka pa nagpapapitas at nakikita mo sila, nakikita mo yung mga bunga na malusog at maganda, parang naiisip mo mga kabady na masasabi mo na lang thank you Lord, tsaka sulit. Lalo pagka nag-ikot ka, iniikot mo mga kabady, talagang yun ang magiging bukang bibig mo. Thank you Lord. Mapapa-thank you Lord ka talaga kasi binigyan ka niya ng blessing. Kumbaga yung gastos mo, hindi ka pa umani, alam mo nang meron na. Meron nang kapalit yung mga ginastos. Ang masakit pagka napabayaan. Pero itong sa amin mga kabady, awa naman ng Diyos mga kabady, nagagampanan naman namin yung trabaho namin dito. Tsaka sinabihan ko naman sila, mga kasama natin, na once na nagpabunga tayo or nagpabulaklak tayo ng kalamansi, hindi lang kalamansi ang kondisyon. Sabi ko, kailangan kondisyon din tayo kasi hindi basta-basta nag-i-spray, hindi basta-basta yung pagod. Nakakahapo mga kabady ang pag-i-spray. Nakakapagod talaga, sobra. Hindi mo masasabing madali lang mag-spray, hindi. Mahirap mag-spray mga kabady. Yun ang totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kabady, sakripisyo at tiyaga. Kasi nandyan na lahat Pag pinabunga mo yan, gagastos ka na dyan. Tapos pagdating ng pag-i-spray hindi mo tututukan. Lahat ng ginastos mo na yun, baliwala na yun. Dahil ang kalaban natin dyan, fruit fly, na kailangan natin protektahan yung mga bulaklak. Dahil yung bulaklak na yun, yun yung nagiging bunga. At yung bunga na yun mga kabady, yun yung tatabla sa gastos natin. Yun yung pambawi natin sa gastos natin. Di ba? Nakakabahan yung patubig natin kunti na lang. Nangyari sana ngayong araw, ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tudling, alauna na. Kaya siguro mga kabady. Para bukas dito naman tayo. Ito kasi tinatawag ko na isang block mga kabady. Kasi may paligi dito yan, tindaan tubig yan mga kabady. Tindaan tubig. So isang area yan, magmula dito hanggang doon sa dulo na yan, isang area. Mula naman dito
may kasunod yan, may paligi na naman yan, daan tubig sa gitna sa may boulevard natin. Isang area ulit to, tapos papunta doon sa taas. So apat na ano to, apat na area, apat na block. Dito siya nakahati sa paligi. Last na to na mataas mga kabady. Hirap patubigan. Ganda sa mga taas kasi. Pero yun, nabutan na. Kunti pa. Natawa si Harvey siya, may patubigan dito ah. Oh, ayun yung mataas mga kabady. Hanggang doon. Yun. May tubig na eh. Tingnan lang to. Pwede na ilipat. Kung nagkatubig dyan, pwede na. Luwag ng manian ni Kaka, oh. Bakit kasi pakigan eh. Manian ni Kaka. Paluwag nung tinatamnan ni Kaka ng mani, oh. Yun, yung maganda na eh. Kasi yung sabi mo nakaraan. Ka, tubo na yung mani mo, Ka. Ay, parang pangit yata pakinggan ka, ah. Tubo na ba? Tubo na. Ang ganda na nga. Nandun siya dito, sabi ko, opo. Gapang. Ang lata. Ang lata malaki. Hindi natin pabili. Hintayin natin sumampa. Mahirap na nga. Okay. Ito ako. Ipit. Ipit. Okay, release. Release me. Matakbo. Itong ka? Hindi, huwag mo na. Sumabog, oh. Sumabog. Sumabog? Oo. Yan mga kabady. Mag-i-spray ng ano, ampalaya. Ngayon tayo mag-i-spray hapon. Or yung medyo padilim mga kabady. Sinasalit kasi namin yan maga, tapos yan, kagaya yan, medyo padilim na. Antek tayo alas 5:15. Alas 5:15 ng hapon. Yun ang sakripisyo din pagka may gulay. Maganda nag-i-spray pagka yung medyo pahapon na talaga. Dahil ganyang oras sumasalakay yung mga insekto at saka uod. Spray tayo dahil after 3 days pipitas tayo. Dahil hindi tayo pwede mag-spray ng malapit ang pitas. 2 days naman mga kabady, wala nang epekto yung in-spray natin. No. Tingnan natin yung ano. Okay, may scatter. Dito tayo makaka-volume ng pitas kung sakali man. Dito sa bubong. Dito sa pag-shaping yan. Ito mga pipitasin natin sa sunod na pitas. Pagka nasa bubong na ganyan mga kabady, kailangan lang dyan masipag kang magbaba. Lalawit mo sila, nakalawit dapat kasi pinapapak ng uod pagka hindi
pag hindi nakababa. Madalimdum na mga kabady, pauwi na kami. Maraming salamat sa panonood. At kita-kita na lang tayo ulit sa next upload mga kabady. Ingat and God bless po sa ating lahat. Adjourn. Happy lang tayo. Bye bye po.